Magandang araw mga kamaster. Ang pinakamalakas sa 9 Mainland. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Ang inyong pag-subscribe ang nagpapalakas sa ating channel. Maraming pagbabago sa mga pangalan ng karakter. Kabanata 3831. Subalit higit na mas malakas si Skyler kaysa kay Neil, kaya naman walang pag-asang manalo laban sa lalaki. Nakaramdam ng desperasyon si Neil sa kaisipang iyon. Naisip niyang sabihin kay Chester ang lahat pero huli na ang lahat. Nakuha nito ang ghost token at hawak pa rin ni Skyler ang buhay ng kanyang kasintahan. Samantala, sa manor ng pamilya Carter ay malapit ng mag-umaga. Madilim ang paligid sa kwarto ni Dax. Humina ang kanyang oginga at naging mas mapotla ang kanyang mukha. Nakabantay sa kanyang tabi si Nancy at namaga ang kanyang mga mata dahil sa ginawa niyang pag-iyak. Naroon siya magmula noong dinala ang lalaki sa kwarto ilang oras na ang nakalipas. Emosyonal at pisikal siyang pagos pero determinado siyang kumilos. Nagpatuloy siya sa pagdarasal na gumising si Dax. Maraming taon na silang kasal at marami na silang kinaharap na pagsubok. Nadurog ang puso niya nang makita niya ang ganoong sitwasyon ni Dax. Biglang bumukas ang pintuan at naglakad si Deborah papasok sa kwarto. Natataranta ang tingin sa kanyang mukha pero hawak niya ang jade vial at ipinasa ito kay Nancy at nagsalita. Bilasan mong inumin ito, Sax. Kinuha ni Nancy ang jade vial at binuksan. Tila nakuryente siya nang makita niyang puno ng dugo ang jade vial. Dugo ba ito, Deborah? Gulat niyang tanong, hindi niya naintindihan kung bakit iyon ibinigay ni Deborah kay Dax. Bahagyang nagbuntong hininga si Deborah, kinagat ang labi at nagsalita. Maliligtas ng dugong ito si Dax. Nagulat si Nancy pero naging saya ito. Mayroon silang magandang relasyon ni Deborah. Alam niyang hindi magsisinungaling sa kanya si Deborah. Hindi niya pinag-isipang maigi at ipinainom niya ang dugo kay Dax. Napakabilis na bumalik ang kulay sa mukha ni Dax. Labis na natuwa si Nancy sa kanyang nakita. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay ni Deborah at nagtanong. Anong dugo iyon, Deborah? Saan mo iyon nakuha? Nabigong alisin ni Chester, Yvette, at ng iba pa ang puwersang dumudurog sa katawan ni Dax. Kahit si Daryl ay walang magawa, kaya hindi nakapagtatakang isang milagro ang makuha ni Deborah ang dugo. Pinilit ngumiti ni Deborah, dugo yan ni Skyler. Medyo kakaiba ang pamamaraan niya ng pag-cultivate at tanging ang dugo niya lang ang makapagliligtas kay Dax. Ano? Nang-inag sa takot si Nancy. Nagpunta ka para hanapin si Skyler. Naantig siya at nakaramdam ng ibang emosyon. Maaaring matuwid at masama si Skyler pero mas nanag ang kasamaan sa kanya. Gayunpaman, kinuha pa rin ni Deborah ang pagkakataon kahit na mapanganib para makuha ang pangontra para kay Dax. Unti-unti siyang nakawala mula sa pagkagulat at nagsalita. Alam mo bang bumalik na si Daryl? Nagpunta siya sa Heavenly Alliance para manghingi ng tulog kay Robert noong nakita niya ang sitwasyon ni Dax. Bumalik si Daryl. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Deborah, ngumiti at nagsalita siya. Magaling kung ganoon. Napakasaya kung malaman na bumalik siyang ligtas at payapa. Pagtapos ay yumuko siya. Inilabas niya ang liham at ibinigay kay Nancy. Lalabas ako, Nancy. Maaari mo bang ibigay ang liham na ito kay Daryl? Lalabas? Saan? Hindi. Makapaniwalang tanong ni Nancy. Kabanata 3832. Bahagyang nagbuntong hininga si Deborah at nakita ang sakit sa kanyang mga tinggin, pero pinilit niya pa rin ngumiti. Lalabas lang ako para maglakad. Pakiusap, huwag mong kalimutan ibigay ang liham na ito kay Daryl. Pagtapos ay lumabas siya ng kwarto. Ayaw niyang sabihin kay Nancy ang tungkol sa kasunduan nila ni Skyler. Alam niyang pipigilan siya nito kapag sinabi niya ang tungkol dito. Gustong bawiin ni Deborah ang kanyang mga salita dahil magiging maayos si Dax, pero alam niya kung anong kapangyarihan ang mayroon si Skyler. Magpapaulan siya ng dugo sa pamilya Carter kapag hindi ito pinuntahan ng babae, kaya napagdesisyonan niyang gawin ang pinagkasunduan. Deborah, sigaw ni Nancy nang habulin niya ito, pero masyado nang nakalayo ang babae. Nagsimulang matarante si Nancy, may mali talaga sa ikinikilos ni Deborah. Mahahanap na sana niya si Chester nang biglang nagising si Dax. Darling, nang hihinang tawag ni Dax, nakaramdam ng sobrang tuwa si Nancy at mabilis siyang lumapit para suportahan ang lalaki at nagsalita. Sa wakas at gising ka na. Oh, salamat sa Diyos.
Pagtapos ay niyakap niya ng mahigpit ang lalaki at nagsimulang humikbi ng masaya. Dumiretso si Deborah sa King Court Hotel matapos niyang umalis sa manor ng pamilya Carter. Masaya si Skyler nang makita niyang ginawa ng babae ang ipinangako nito. Makalipas ang ilang minuto ay nasa kwarto pa rin sila ng Skyler. Hindi ko inaasahan ang mabilis na pagdating mo, Deborah. Natutuwa akong makita ka rito, pero may nangyari kaya kailangan natin umalis kaagad. Nakangiting sambit ni Skyler, lisang bagay lang ang uunahin ni Skyler kaysa kay Deborah, at iyon ang misyon ng kanyang pamilya. Nasa kanya na ang ghost token kaya kailangan niyang pumunta sa ghost world sa lalong madaling panahon para alamin kung nasaan ang Archfiend Antigonus. Okay, tumango si Deborah nang sabihin niya ito. Walang emosyon sa napakagandang mukha niya. Tila namatay ang kanyang loob nang sumang-ayon siya sa kagustuhan ni Skyler. Hindi ito mahalaga sa kanya, kung saan sila pupunta mula ng oras na iyon. Ngumiti at nagsalita si Skyler. Dapat kang magpahinga. Aalis tayo pagtapos ng aking aayusin. Lumabas ng kwarto ang lalaki. Tinawag niya si Kendall pagkalabas niya at mabilis na pumunta ang babae. Mga pagbati dahil nakuha ninyo ang inyong mga gusto, Sect Master. Magalang na sambit ng babae. Humanga siya dahil napapanti niya si Deborah nang walang ginagawa. Walang ganang ikinuwi ni Skyler ang kanyang kamay at nagsalita. Okay, tama na ang pambabala. Maghanda na kayo dahil pupunta tayo sa Viridian Mountain. Nasa timog kanluran ng Gaia Continent ang Viridian Mountain. Mayroong tagong lagusan sa paanan ng bundok na nakakonekta sa Path of Lost Soul. Mayroong ilang Path of Lost Soul sa Nine Mainland, at ang nasa ilalim ng Viridian Mountain ang pinakamalapit sa Mid-City. Masusunod, Sect Master. Walang pag-alangang sagot ni Kendall at naghanda na siya. Makalipas ang kalahating oras ay nagtungo silang tatlo sa Viridian Mountain. Samantala, sa wakas at dumating si Daryl sa Heavenly Alliance pagtapos niyang lumipad ng walang tigil sa loob ng 2 oras. Pinapunta ni Robert ang lahat ng kanyang mga tauhan sa reception hall, nginitian si Daryl at nagsalita. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, Nine Heaven Sage? Magalang siyang tingnan pero hindi maitago ang yabang sa kanyang mga mata. Nagtungo siya sa Godly Region para tumanggap ng pag-uutos mula sa Nine Heaven Emperor at nalaman niyang hindi malapit ang relasyon ng Emperor at ni Daryl. Kaya naman nawalan siya ng respeto kay Daryl. Walang dapat katakutan dahil mayroon siyang suporta ng Nine Heaven Emperor. Kabanata 3833. Huminga ng malalim si Daryl at dumiretso sa punto nang sabihin niya kay Robert ang lahat ng tungkol kay Dax. Sa wakas, nagtanong siya, Robert, mayroon ka bang ideya kung paano ililigtas si Dax? O baka mayroon kang spirited fruit? Mayroong essence ng langit at lupa ang spirited fruit. Hindi lamang nito mapapahaba ang buhay ni Dax, pero sasailalim sa muling pagkabuhay si Dax. Pagtapos ay gagamitin ni Daryl ang kapangyarihan ng Fairy Soul para matulungan ang lalaki na maalis ang enerhiyang nasa kanyang katawan nang hindi nag-aalala kung kakayanin niya ba ito o hindi. Iyong kamahalan, bakit nyo naisip na hindi mo rin ito kayang gawin? Isa pa, hindi mababang sugo tulad ko ang spirited fruit. Tanging ang Nine Heaven Emperor at si Empress Heidi lang ang may pribilehiyong kainin ito. Magbibigay ako ng suhestyon na pumunta ka sa Godly Region at manghingi ng isa sa spirited fruits para kay Dax. Kalmadong sambit ni Dax, hindi niya itinago ang katotohanang wala siyang pakialam kung mabubuhay o mamamatay si Dax. Huminga ng malalim si Daryl at sumimangot. Malinaw na walang intensyon si Robert para tulungan siya. Kailangan niya lamang pumunta sa Godly Region para kunin ang spirited fruit. Subalit ibang-iba ang oras sa Godly Region kumpara sa oras sa mundo ng mga tao. Katumbas ng 1 buwan sa Nine Mainland ang 1 araw sa Godly Region. Natakot siyang baka hindi makapaghintay si Dax hanggang sa makabalik siya sa paglalakbay niya sa Godly Region. Hindi tutulong si Robert at hindi ako makakabalik sa oras kapag pumunta ako sa Godly Region. Anong dapat kong gawin? Kumulo ang kanyang dugo pero bigla niyang naisip si Illyana, ang kasalukuyang King of the Dead. Makapangyarihan at marami siyang kaalaman kaya paniguradong alam niya na kung anong dapat na gawin. Ayaw niyang magsayang ng oras. Mabilis siyang nagpaalam kay Robert at nagtungo sa Ghost World.
Samantala, natunton ni Illyana ang malalakas na pagyanig sa kailalimang bahagi ng Underworld papuntang Devil Sealed Mirror sa Ghost World. Kaagad niyang ipinag-utos na takpan ang lahat ng Path of Lost Soul at palakasin ang depensa sa palibot ng Underworld. Mabilis na dumobble ang depensa ng Underworld at mayroong 12-dosenang grupo ng patrolya sa palibot ng syudad. Hindi nakapagtatakang sabihin na tila isang kuta na napakaraming gwardya ang Underworld. Nang sandaling iyon ay dumating ang mga banayad na tunog ng pagyapak mula sa Path of Lost Soul. Pagmamayari ito ng napakagandang babaeng nakauot ng deep purple na hapit na Bestaida, nakita ang magandang hubog ng kanyang katawan. Naglabas din siya ng mapanganib na aura na tila cobra. Siya ay walang iba kundi si Kendall. Makalipas ang 2 oras, dumating sa Viridian Mountain sina Kendall, Skylar, at Deborah. Ipinasa ni Skylar ang ghost token kay Kendall para mahanap nito ang lokasyon ng Archfiend Antigonus. Ginawa niya yun bilang pag-iingat dahil nasa kanya ang Fiend Soul at kaagad na mabubunyag ang kanyang pagkatao kapag pumunta siya roon. Naisip niyang magiging maganda kung pumunta siya roon kapag natunto na ang lokasyon. Ha! Mayroong tao roon. Tigil! Sinong maglalakas ng loob na pasukin ang Underworld? Wow! Napakaganda niya! Kaagad na nahumaling at nakuha ni Kendall ang atensyon ng mga nagpatrolya at nagulat sila sa taglay nitong ganda. Subalit mabilis silang bumalik sa katotohanan at sinisi ang babae na parang kasalanan nito ang lahat. Bukod doon ay nagutos ang King of the Dead na pagbawalan ng kahit na sino sa pagpasok sa Underworld ng walang paabi. Sino ka? Tanong ng pinuno ng grupo ng patrolya. Kabanata 3834. Huminga ng malalim si Kendall at nanatiling tila walang pakialaman ng tingin sa kanyang mukha. Ipinadala ako ng sugo na si Wilson. Mayroon akong ibibigay na balita sa kanyang kamahalan. Ito ang token ni Wilson. Kalmadong sambit niya habang ipinakita niya ang token sa mga ito. Sobrang kinabahan siya dahil yun ang unang beses na nagpunta siya sa Ghost World pero pinaalala niya sa kanyang sarili na mayroon siyang suporta ni Skylar at ng Ghost Token na kaniyab hawak. Kagaad niyang naramdaman na mas tumaas ang kanyang tiwala sa sarili. Ghost Token. Naging magalang ang mga sundalo nang makita nila ang token. Alam ng lahat sa Ghost World na ginawang sugo ng King of the Dead si Chester. Kahit na umalis na siya sa posisyong iyon ay nanatili silang matalik na magkaibigan ng King of the Dead, kaya naman hindi nagtangka ang mga sundalo na saktan ang lalaki. So ipinadala ka ng sugo na si Wilson. Pasensya na kung nasaktan ka namin. Sambit ng pinuno habang hinangaan nito ang maliit na baywang, mahabang binti, at makinis na mukha ng babae. Sumenyas siya sa daraanan isang senyales na dapat umabant ng babae nagsalita ito. Nasa main hall ang kanyang kamahalan. Pakiusap, hayaan mo akong pamunuan ang daanan. Hindi na yun kailangan. Kaya kung pumunta ng mag-isa, maaari na kayong magpatuloy sa pagpatrolya. Medyo nakangiti ang nagsalitang si Kendall. Isa pa, wala siya roon para bumisita sa King of the Dead. Naroon siya para hanapin ang Archfiend Antigonus. Hindi nagsuspecha ang sundalo. Tumango at ginabayan niya ang babae papuntang syudad. Binati siya ng malawak na daanan at walang hanggang mga gusali nang pumasok siya sa Underworld. Labis siyang nagulat, hindi niya inakalang napakalaki pala ng syudad. Subalit mga gala ang mga taong nasa kalsada, mapotla at walang buhay ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay naglakad siya patungong malayong gilid at nagsalita gamit ang mahinang boses. Nandito na ako, Sect Master. Hindi magdadalawang isip ang ibang tao na pag-isipan siyang baliw kung may makakakita sa kanyang kinakausap ang sarili sa ganoong paraan, katunayan ay nakikipag-usap siya kay Skylar gamit ang spiritual link. Napagdugtong ng espesyal na soul contract sina Kendall at Skylar pagtapos makuha ng babae ang dugo nito. Kaya naman nakakapag-usap sila sa pamamagitan ng spiritual link sa paraang telepathic. Mahusay, ngayon ay magpatuloy ka na. Sambit ni Skylar, umulit sa utak ni Kendall ang sinabi nito. Kahit na malayo siya sa Viridian Mountain ay nakita niya ang sitwasyon sa layong 1,000 yarda sa palibot ni Kendall gamit ang spiritual link. Nang sandaling iyon ay binigyan niya ng direksyon ang babae base sa aura ng Archfiend Antigonus. Walang pag-alangan niyang sinunod ang mga utos ng lalaki at dumiretso hanggang sa narating niya ang entrada ng kailaliman ng Underworld. Kaagad siyang huminto nang makita niya.
kung gaano karami ang mga gwardya ng Underworld. Hindi ako makapasok, Sect Master. Mahigpit ang seguridad sa entrada. Pahayag ni Kendall, hindi mo kailangang pumasok. Nakumpirma ko na naroon nga ang Archfiend Antigonus. Maaari ka nang bumalik ngayon. Naramdaman niya ang aura ng Archfiend Antigonus sa kailaliman ng Underworld sa pamamagitan ng spiritual link. Nakumpleto ni Kendall ang kanyang misyon dahil napag-alaman nila ang lokasyon ng Antigonus. Oras na para personal na pumunta roon ang lalaki. Masusunod, Sect Master. Mabilis na naglakad palabas ng Underworld si Kendall at nilisan ang Ghost World sa pagdaan sa Path of Lost Soul. Sigurado ka ba rito, Sect Master? Sabik niyang tanong nang makita niya sina Skylar at Deborah. Tumango at nagsalita si Skylar. Oo, kung tama ang pakiramdam ko ay paniguradong nasa kailaliman siya ng Underworld. Skylar, sinong hinahanap mo na nangangailangang magtungo ka sa Ghost World? Curious na tanong ni Deborah na tahimik pa rin. Kakaiba ang pagkilos ng dalawang iyon at naging interesado siya sa ginagawa ng mga ito kahit na walang laman ang kanyang emosyon. Kabanata 3835. Hindi mapigil ang matawa ni Skylar sa tanong nito. Deborah, ang layunin ng aking eksplorasyon ngayon sa Ghost World ay ang makapaghanda para sa nakakagulat na pangyayari. Darating ang mga pagbabago sa pagitan ng langit at lupa kapag nagawa ko ito, at maaalala ako sa habang panahon. Nakakagulat na pangyayari. Nang inig si Deborah at tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang narinig. Deborah, hindi ito maliit na bagay kaya wala ako gaanong magagawa. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kapag nakumpleto na. Sambit ni Skylar, palagi siyang nag-iingat pagdating sa mga importanteng bagay gaya noon. Hindi na nag-abala pang magtanong ng mas madami si Deborah nang marinig niya iyon. Ano ang dapat nating gawin, Sect Master? Tanong ni Kendall. Huminga ng malalim si Skylar at nagsalita. Ang susunod na hakbang ay ang ibalik siya sa lalong madaling panahon. Napakadelikadong lugar ng Ghost World kaya napagdesisyonan kong pumunta ng mag-isa. Iyon nga lang. Nang sandaling iyon ay kumunat ang noo niya habang nag-aalala. Alam niyang kahit na mayroon siyang Fin Soul ay hindi papantay ang kanyang lakas sa buong Nine Mainland, maaaring ibang istorya ito kung nasa Ghost World siya. Hindi katanggap-tanggap ang mawawala kapag hindi siya nagtagumpay sa pagsadyap sa Archfiend Antigonus at mabunyag ang kanyang pagkatao pagtapos niyang pumasok sa kailaliman ng Underworld. Hindi napigil ang magtanong ni Kendall nang makita niya ang nakakunot na noo ng lalaki. Anong ipinag-aalala ninyo, Sect Master? Sinabi ni Skylar kay Kendall ang lahat ng kanyang iniisip. Hindi na kailangang magtago sa babae dahil isa siya sa mga tauhan nito. So iyon pala ang ipinag-aalala ng Sect Master. Tumango si Kendall. Ngumiti at nagsalita siya pagtapos niya itong pag-isipan. Hindi reasonable ang mga iniisip mo. Totoong isang delikadong lugar ang Ghost World at nangangailangan ng matinding pag-iingat. Pero mayroon akong paraan para maitago ang iyong pagkatao. Pagtapos ay naglabas siya ng bote ng langis na medyo may kulay na berde para itong emerald. Pero hindi mapipigilan ang pagtaas ng balahibo ng taong makakakita rito. Malinaw na isa iyong malakas na lason na gawa ng 5 Poison Sect. Iyon ay kumunat ang noo ni Skylar nang tingnan niya itong mabuti. Kaagad niyang naramdaman na labis na nakakalason ang langis. Ngumiti at nakakakalmang nagsalita si Kendall. Hindi mo kailangan kabahan. Ito ang Withering Ointment ng 5 Poison Sect. Gaya ng pangalan nito, tatanda ang iyong mukha kapag nagpahid ka nito. Binabago kasi nito ang halma ng iyong balat. Tiwala akong walang makakaalam kung sino kapag ginamit mo ito. Kakailanganin mo lamang inumin ang antidote para makabalik sa dati pagtapos mong makumplito ang iyong misyon. Sobrang saya ni Skylar. Mabilis niyang tinanong si Kendall kung maaari ba siya nitong lagyan sa mukha. Ngumiti at nagsalita ang babae paglipas ng ilang minuto. Tapos na, inabutan niya ang lalaki ng salamin, natuwang tumango si Skylar sa naging gawa nito. Nakita niya sa salamin ang maraming kulubot na bersyon ng kanyang sarili na parabang tumanda siya ng ilang dekada sa loob ng ilang segundo. Nawala ang gwapo niyang mukha at naging matandang pangit. Mahusay ito. Hindi mabubunyag ang aking pagkatao kahit na hindi ako magtagumpay sa pagligtas sa Archfiend Antigonus. Naisip niya, nagulat si Deborah sa naging kinalabasan. Hindi nakapagtatakang natakot ang lahat sa pangalan ng 5 Poison Sect.
Hindi ako makapaniwalang mayroon sa ilang lason na nakakapagpabago ng hitsura ng isang tao. Mayroon lamang oras iyan, Sect Master. Kakalat ito sa buong katawan mo kapag hindi ka nakainom ng antidote sa loob ng 24 na oras. Ibibigay ko sa inyo ang pangontra para maging ligtas ka. Nakangiting sambit ni Kendall, sobra-sobra pa ang oras na iyon. Manatili kayong malayo sa Viridian Mountain para hindi ito magdulot ng pagsuspecha habang nasa Ghost World ako. Casual na nakangiti si Skyler nang sabihin niya ito. Masusunod, Sect Master. Kabanata 3836. Samantala, walang pakialam na umupo si Illyana sa kanyang trono sa main hall ng Underworld sa Ghost World. Nakapila ang mga kapitan ng higit 100 grupo ng patrolya sa magkabilang gilid niya. Ibinalita nila rito ang resulta ng inspeksyon sa araw na iyon. Nag-utos si Illyana sa kapitan na magbigay ng balita sa kanya araw-araw magmula noong. Pinatibay nila ang depensa ng Ghost World. Di nagtagal at natapos ang lahat ng mga kapitan sa kanilang pagbibigay ng balita. Biglang may pumasok sa isip ng isa sa mga kapitan. Umabant at magalang itong nagsalita. Iyong kamahalan, nagpatrolya ako nang biglang may nagpakitang babae at sinabing ipinadala siya ni Chester para pag-usapan ninyo ang importanteng bagay. Mayroon din siyang ghost token kaya napaisip ako kung nagawa ba niyang makita ka, iyong kamahalan. Isang babaeng ipinadala ni Chester. Kumunat ang noo ni Illyana ang mapatanong ito. Anong babae? Wala akong nakitang kahit sino base sa pagkakalarawan mo. Lumaktaw ang tibok ng puso ng kapitan sa kanyang narinig at nagsimula siyang mataranta. Inisahan ako ng babaeng iyon. Paniguradong mayroon siyang moibong magsinungaling sa akin. Sa puntong iyon ay alam ni Illyana na may mali. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari. Malamig nitong utos. Umagos ang pakiramdam ng takot sa katawan ng kapitan. Lumuhad ang lahat at kaagad siyang lumuhad at sinabi niya kay Illyana ang lahat ng nangyari gamit ang nanginginig na boses. Sa wakas at halos umagos ang kanyang luha at nagsalita. Nasa kanya ang ghost token, iyong kamahalan, kaya hindi gaanong inisip ang tungkol dito at hinayaan siya sa syudad. Paano mo nagagawang maging pabaya bilang kapitan ng grupo ng patrolya? Paano mo nagawang hayaan ang kahit sino nang walang maingat na pag-inspection? Mabigat ang galit na tono ni Illyana. Pagtapos ay napagpasyahan niyang nakawin ang buong syudad. Bilasan ninyong utos sa kanila na ispasara ang buong underworld. Kailangan natin hanapin ang babaeng iyon kahit na anong mangyari. Kahit na wala siyang ideya kung sino ang babaeng iyon ay hindi niya maalis ang masamang naramdaman niya. Siyempre ay mayroon din siyang ideya na umalis na si Kendall sa Ghost World. Masusunod, iyong kamahalan. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng mga kapitan. Samantala, dumobol naman ng bilang ng mga gwardya sa entrada ng kailaliman ng underworld pagtapos mag-utos ni Illyana na ipasara ang buong syudad. Maaaring bigyang paratang ang seguridad sa loob at labas ng syudad. Biglang naramdaman ang malakas na aura galing sa distansya at kasing bilis ng kidlat na dumaan ng isang anyo at pinasok ang underworld. Dumating sa entrada ng kailaliman ng underworld ang anyo. Iyon ay si Skyler, ang pangit at matandang bersyon niya. Sinong nariyan? Mukhang mas pangit pa ang taong iyan kaysa sa isang multo. Masama ang tingin sa kanya ng lahat ng gwardyang nasa entrada. Hindi niya pinansin ang komento ng at bahagyang nginitian pa ang mga ito. Kabanata 3837. Umalis ka na kung ayaw mong mapatay. Malamig na sambit ni Skyler. Kumalat sa hangin ang kanyang boses. Hindi siya takot na mabunyag ang kanyang pagkatao. Kaagad na tumaas ang galit ng mga gwardya. Anong pinagsasabi ng pangit na iyon? Paniguradong pagod na siyang mabuhay kaya pumunta siya rito para sabihin ang mga bagay na iyon. Anong nangyayari ngayong araw? Una, pinasok ng isang babae ang underworld, at ngayon ay nandito ang wordong iyan. Namumuhing tiningnan ng mga gwardya si Skyler. Hoy Wordo, alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Hayaan mong patayin kita ng maaga dahil sa pag-uugali mo. Bigla siyang nilapitan ng mabilis ng isang kapitan at tinansa. Baliw kang matanda ka. Sino ka para pumunta rito at, habang nagsasalita ay naglabas siya ng soul lockang chain para itali rito si Skyler. Umalis ka na, sigaw ni Skyler. Hindi niya binigyan ng tsansa ang kapitan na makalapit sa kanya. Itinaas niya ang kanang kamay at binuksan ang kanyang fin soul, kaagad na sumabog ang isang ilaw sa direksyon ng kapitan. Arg!
Hindi man lang alam ng kapitan kung ano ang tumama sa kanya. Alam niya lang na ilang dosenang metrong layo siyang napalipad. Tuluyang nawasak ang kanyang kaluluwa bago siya bumagsak sa sahig. Iba, ang kapangyarihan ng Finsoul, kumpara sa kapangyarihan ng mga tao. Kaya nitong wasakin ng kaluluwa at mortal itong kalaban ng mga sundalo ng Underworld. Huminga ng malalim sa gulat ang mga sundalo ng Underworld, gulat na gulat sila. Anong nangyayari? Iyon ay, isang tao ang wordong iyon, pero kaya niyang sirain ang ating kaluluwa. Napakalakas niya. Alerto, alerto, mayroong nang himasok sa Underworld. Sumigaw ang ilang sundalo ng Underworld matapos nilang magulat ng ilang segundo at sa parehong sandali ay hinaypan nila ang Toritot para alertuhan ang lahat sa pag-atake ng kalaban. Sa isang kisap mata ay mabilis na lumapit ang bawat sundalo ng Underworld. Mayroong 10,000 sundalo ang naroon. Nanatiling kalmado si Skyler sa pagharap sa ganoong karaming mga sundalo. Naglabas siya ng nakakamatay na aura at nagsalita. Napakagandang malaman na narito kayong lahat. Hindi ako masyadong mahihirapan sa paghuli sa inyo. Nakita sa kanyang palad ang dark blue na bola ng apoy ng pamitik siya, kaagad na gamulo ang espasyo sa kanilang paligid. Nabuo ang dark blue na apoy dahil sa kapangyarihan ng Finsoul. Iba iyon sa Enchanted Flame kaya nitong sunugin ang kaluluwa kaya mas naging nakakatakot ito. Nang sumunod na segundo ay ikinuwi niya ang kanyang kamay at sumabog palabas ang dark blue na apoy. Kaagad na nabalot sa takot ang lahat ng mga sundalo ng Underworld. Parang bombing umabog ang dark blue na apoy ng damaykit ito sa mga sundalo ng Underworld, dahilan kung bakit naging dagat ng dark blue flames ang buong lugar. Hindi nagkaroon ng tsansa ang mga sundalo ng Underworld, kaagad silang nalunod sa dagat ng dark blue flame. Miserable silang sumigaw habang nawawasak ang kanilang mga kaluluwa. Isa iyong patayan. Tila isang tigreng naghanap ng daan si Skyler sa gitna ng nagkakagulong masa at halos hindi siya nahirapan sa pagpasok sa kailaliman ng Underworld. Kabanata 3838. Kaagad na naramdaman ni Skyler ang malakas ng puwersa mula sa kailaliman ng Underworld pagkapasok niya. Hindi maipaliwanag ang kanyang pagkasabik. Alam niyang galing sa Archfiend Antigonus ang kapangyarihan. Mas lalong lumakas ang kapangyarihan habang mas lumalim ang kanyang pagpunta. Matapos ang ilang minutong paglalakad, sa wakas at narating ni Skyler ang pinakamalalim na lugar, nakita niya ang batong entablado sa bandang dulo. Mayroong nakapatong na kakaibang salamin sa tuktok nito. Galing sa salamin na iyon ang kapanagyarihang naramdaman niya. Iyon ang Devil Sealed Mirror. Kaagad na napansin ni Skyler na ang salamin na nakapatong sa entablado ay ang pinakamalakas na mahiwagang sandata sa Godly Realm sa memorya ng kanyang ninuno sa loob ng Finsoul. Mayroon ring enchanted barrier sa palibot ng stone platform. So nakakulong sa loob ng salamin ang kanyang kamahalan. Sabik at galit niya itong naisip. Biglang nagpakita ang isang pangit na anyo na may nakakatakot na namumulang mata sa Devil Sealed Mirror. Sa wakas at nandito ka na. Tumawa ang mukha sa salamin habang sabik siyang nagsalita. Pagmamay-ari ng Archfiend Antigonus ang mukha. Kahit na hindi pa niya nakikilala si Skyler ay alam niyang inapo niya ang batang lalaking nasa kanyang harapan dahil sa Finsoul. Labis ang emosyong naramdaman ni Skyler, kaagad siyang nagpakilala. Ako, si Skyler Blanc, ay magalang na nagbibigay bati sa inyo, iyong kamahalan. Kinilala siya ng Archfiend Antigonus at dumiretso ito sa punto. Nakita mo ang enchanted barrier sa palibot ng entablado. Baliin mo ang mga harang na iyon at ilabas ang salamin sa Ghost World. Kapag nakarating ka sa ligtas na lugar ay sasabihin ko SIO kung paano mo ako mapapakawalan mula sa salamin. Masusunod, iyong kamahalan. Sambit ni Skyler, huminga siya ng malalim at ginamit ang kapangyarihan ng Finsoul at nagsagawa ng palm strike sa harang. Nakita ang sira sa enchanted barrier nang sumigaw ito. Muli niyang ginamit ang kapangyarihan ng Finsoul bilang paghahanda sa pangalawang palm strike. Tigil, samigaw ang isang babae. Dali-dali siyang lumapit sa lalaki. Walang nagawa ang kanyang itim na robe para maitago ang maliksi niyang katawan, hindi nilalapastangan ang kanyang kamahalan. Dumating si Ilyana at nagulat at nagalit ito. Mabilis siyang lumapit pagkatanggap niya sa balitang mayroong nagdulot ng kaguluhan sa kailaliman ng Underworld. Sino ka? Anong lakas ng loob mo para pumasok dito? Galit na tanong ni Ilyana.
Mas lalo siyang nagalit nang makita niya ang sira sa Enchanted Barrier. Nalalabikan ng lahi ng Fiend. Naramdaman niyang pareho sa Archfiend Antigonus ang kapangyarihang nasa katawan ni Skyler. Kaagad niyang nahulaan ang pag-aktaw ng lalaki. Hindi natarante si Skyler, tiningnan niya ang babae. Ikaw siguro ang King of the Dead. Hindi ko inakalang isa palang napakagandang babae ang King of the Dead. Nanatiling walang pakialam ang kanyang mukha nang magsalita siya. Tama ang hula mo. Isang Fiend ang aking ninuno at naparito ako para iligtas ang kanyang kamahalang Archfiend. Hahayaan mo kaming umalis ng walang paglalaban kung alam mo kung anong makakabuti para SIO. Kundi ay babaliktarin ko ang buong Ghost World. Naging tila yelo sa lamig ang maamong mukha ni Illyana habang umaalab naman ang apoy at galit sa kanyang puso. Isa siyang pangit at baliw. Sa tingin ba talaga niya ay hahayaan ko siyang prituhin ako ng ganoon? Nagsalita siya ng sumunod na segundo. Napakaatapang na mga pananakot. Sa tingin mo ba ay kaya mo ako talunin ng mag-isa? Well, tingnan na lang natin kung gaano kakalakas. Kaagad na pinaganya ng babae ang kanyang kapangyarihan at nakita ang yelong espada sa kanyang kamay. Lumiwanag ang patalim at naging labis na nakakatakot ang malamig na hangin. Nabuo ang nakakamanghang espada mula sa espesyal na pamamaraan ng pag-cultivate ni Illyana. Kabanata 3839. Nang sumunod na segundo ay lumipad ang hawak niyang espada at dumiratso sa direksyon ni Skyler. Labis na bumaba ang temperatura sa lahat ng nadaanan nito. Subalit na natiling kalmado si Skyler. Itinaas niya ang kanyang kamay at casual na gumawa ng hindi nakikitang harang sa kanyang harapan. Malakas na bumangga ang espada, kaagad nitong nawasak ang harang at napaatras ng ilang hakbang si Skyler. Sa parehong sandali ay napalipad din si Illyana ng ilang metrong layo. Halata naman na walang malinaw na nagtagumpay sa round na iyon. Paano iyon nangyari? Pinatatag ni Illyana ang kanyang sarili at nasorpresa at nalito niyang tiningnan si Skyler. Alam kong inapo ng Archfiend ang wordong iyon, gayunpaman, hindi siya dapat ganoon kalakas. Iyan lang ba ang kaya mo? Mapang-asar na tanong ni Skyler. Sumabog ang kanyang lakas nang sugurin niya si Illyana. Ibastos ka, malamig na sambit ni Illyana. Pagtapos ay lumipad at malupit na nakipaglaban kay Skyler. Noong una ay malaki ang tiwala ni Skyler na mananalo siya dahil mayroon siyang Fiend Soul, pero unti-unti siyang natalo at napigilan ni Illyana. Hindi yun nakakapagtaka dahil ilang libong taon ng buhay si Illyana, kaya hindi may kukumpara kay Skyler ang kanyang nakaraan. Huwag kang mataranta, boy. Tutulungan kita. Sigaw ng Archfiend Antigonus nang makita niyang napaatras si Skyler sa isang gilid. Kaagad na lumabas ang malakas na puwersa mula sa salamin at humalo kay Skyler. Kaya lamang nitong isara ang pisikal niyang katawan pero hindi ang kanyang kapangyarihan. Tumaas ang kapangyarihan ni Skyler nang lumakas ang kapangyarihan ng Archfiend Antigonus. Sobrang saya niya. Salamat, iyong kamahalang Archfiend. Mula sa pagdepensa na naging pag-atake, nagsagawa siya ng palm strike kay Illyana. Mabilis na nabaril si Skyler at nawala ng oras si Illyana para umilag, kaya nagsagawa siya ng sariling palm strike. Mabilis na nagbangga ng palm strike at narinig ang pagyanig. Dumaing ang napalipad na si Illyana bago siya malakas na lumapag sa sahig. Naubos ang lahat ng kulay mula sa kanyang mukha at dumura siya ng napakaraming dugo. Nang inig ang mislan niyang katawan at hindi maipaliwanag ang panghihina niya. Gulat at galit niyang tiningnan ang Devil-Sealed Mirror. Hindi niya inakalang magiging sobrang nakakatakot ang lakas ng Archfiend Antigonus o di kaya'y mapapasa niya ang kanyang kapangyarihan kay Skyler sa salamin na iyon. Walang hiyang tumawa ang Archfiend Antigonus nang makita nito ang pagtitig sa kanya ng babae, proud itong nagsalita. Sinabi ko na sa iyong di magtatagal at pupunta ang aking tauhan para iligtas ako at hindi mo ako pinaniwalaan. Mabuti yan sa'yo, wala kang laban sa akin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon sumuko ka sa akin at tulungan siyang pakawalan ako mula sa salamin at hahayaan kong mabuhay ka. Huminga ng malalim si Illyana. Nakaguhit sa napakaganda at maputlang mukha nito. Mangarap ka, para namang pupunta ako sa madilim na panig. Ang kapal ng mukha mo. Mabilis na naglakad paaban si Skyler at malakas niyang sinampal sa mukha ang babae. Umiyak sa sakit si Illyana at napaatras. Hindi tumigil sa panginginig ang kanyang katawan.
Anong lakas ng loob ng isang wordong katulad niya ang ipahiya ang isang tulad ko? Siya ang King of the Dead. Hindi niya iyon hahayaan. Pero lubha siyang nasaktan mula sa pagkakasample na iyon at wala siyang lakas para lumaban. Iyong kamahalang Archfiend, anong dapat natin gawin sa kanya? Magalang na tanong ni Skylar. Gamitin mo ang kapangyarihan ng iyong Fiend Soul para wasakin ang kanyang kaluluwa. Walang pag-iisip na sambit ng Archfiend Antigonus. Bilasan mo itong ilabas pagtapos nito. Hindi makabubuti ang pananatili sa Ghost World ng matagal. Hindi maipaliwanag ang sabik na naramdaman ng Archfiend Antigonus sa kaisipang sa wakas at makakalabas na rin siya sa impyernong iyon. Kabanata 3840. Oras na ng aking pagbabalik. Mabilis na naglakad si Skylar palapit kay Illyana nang hindi nagsasayang ng oras. Binuksan niya ang kapangyarihan ng kanyang Fiend Soul at malakas na hinampas ang kanyang kamay sa ulo ng babae. Naglalaman ng hindi mapapantayang lakas ang kanyang palad, gamulo ang nakapalibot na hangin. Hindi ako makapaniwalang mamamatay ako sa mga kamay ng isang wordong katulad niya. Naisip ni Illyana, nang inig at nakita ang malalim na hindi nito pagkagusto. Naisip niyang tumakas pero masyado siyang nanghina para gumalaw ng kahit isang pulgada. Kaya naman wala siyang magawa kundi ang ipikit ang kanyang mga mata at maghintay sa kanyang kamatayan. Tigil, narinig ang malakas na pagsigaw sa mahalagang puntong iyon, pagtapos ay may biglang umatake kay Skylar mula sa likuran. Sakto ang naging pagdating ni Daryl. Ilang minuto lang ang nakalipas, nang dumating siya sa Ghost World, napag-alaman niyang mayroong pumasok sa kailaliman ng Underworld at nagdulot ng kaguluhan. Malaking bagay iyon at kahit si Illyana ay kailangan iyong personal na ayusin. Kaya walang pag-alangan niyang tinulungan ang babae. Pagkarating niya sa kailaliman ng Underworld ay nakita niyang papatayin ni Skylar si Illyana at bigla niyang pinigilan ang lalaki. Sumabog ang malakas na aura nang dali-dali siyang lumapit. Ikaw na naman. Naramdaman niya ang panganib mula sa kanyang likuran, napalingon si Skylar. Nagulat at nagalit siya nang makita niya si Daryl. Bakit palagi ko siyang nakakasalubong? Mas pangit pa sa kahit sinong multo ang lalaking iyon. Naisip ni Daryl nang makita niya ang mukha ni Skylar. Wala siyang ideya na si Skylar ang taong nasa kanyang harapan, kung saan sinadya nitong magmukhang matanda gamit ang face-changing ointment. Biglang nagising si Daryl mula sa pagkagulat. Napakatapang mo para magpunta sa Ghost World at saktan ang King of the Dead. Pero hindi hahayaan ng mga langit ang giyang klase ng pagkilos. Binuksan niya ang kapangyarihan ng kanyang Fairy Soul at nagsagawa ng palm strike kay Skylar, kung saan tinuwanan ang kanyang pag-atake. Pero nagulat ang Archfiend Antigonus nang maramdaman niya ang lakas ni Daryl. Sinubukan niyang balaan si Skylar. Mag-iingat ka, mayroong Fairy Soul ang lalaking iyan, maaari kang masaktan. Ano, may Fairy Soul si Daryl? Nagulat si Skylar. Sinubukan niyang ilagan ang papalapit na pag-atake, pero huli na ang lahat. Kasing bilis ng kidlat si Daryl at naglalaman ng 70% ng kapangyarihan ng Fairy Soul ang kanyang palad. Hamampas ito sa likod ni Skylar kasunog ng malakas na pagsabog. Mabilis na bumulwak sa bibig ni Skylar ang dugo ng mapa-atras siya na parang sirang saranggola. 100 metro siyang napalipad bago malakas na bumagsak sa malaking bato. Halos mahimatay siya sa sakit na kumalat sa kanyang katawan. Pinagpawisan siya ng malamig. Sobrang nakakatakot ang lakas ng pag-atake ni Daryl. Mabuti na lang at mayroong proteksyon ng Fiend Soul si Skylar. Kundi ay paniguradong patay na siya. Pinoproseso niya pa rin ang buong pangyayari nang biglang pumasok sa lugar ang hindi mabilang na mga sundalo ng Underworld. Hulihin siya. Nag-utos si Illyana. Mahina pero makapangyarihan ang kanyang boses. Kaagad na lumapit kay Skylar ang hindi mabilang na mga sundalo ng Underworld. Hindi ito maganda. Tiniis niya ang sakit at tinawag ang Dark Blue Flames para harangin ang mga sundalo ng Underworld at gamitin ang oportunidad na iyon para makatakas. Subalit hindi niya nakalimutang titigan si Daryl at magsalita. Daryl, sisingilan kita ng 10 beses kumpara sa ginawa mo sa akin ngayong araw. Kabanata 3841. Natawa si Daryl sa banta nito habang nagtataka kung paano nalaman ng kausap ang pangalan niya noong una silang magkita. Mabilis siyang naglakad papunta kay Illyana at nagtanong, okay ka lang? Tumango si Illyana at pilit na ngumiti. Oo, okay lang ako. Sakto ka dumating.
Kinikilig ako kakaisip kung ano ang mangyayari sa akin kapag dumating ka mamaya. Pagkatapos, inutusan niya ang mga sundalo ng Underworld na patibayin ang depensa sa kailaliman ng Underworld. Pagkatapos, napagdesisyonan niyang bumalik matapos iyon nangyari. Makalipas ang ilang minuto, dumating siya sa kanyang sala at pinaandar ang kanyang kapangyarihan para sa pagpapagaling. Hindi nagtagal, bumalik ang kulay sa kanyang pisngi. Umupo si Daryl sa tapat niya na nakakunot ang noo. Daryl, ang lalaking iyon ay nagtatrabaho kay Archfiend. Kailangan natin siyang mahanap para hindi na maulit ang parehong bagay. Sabi ni Illyana. Tumango si Daryl at sinabing, huwag kang mag-alala. May tiwala akong mahahanap ko siya hanggat nasa Siyam na pangunahing kontinente siya. Pinag-isipan niya ito ng mabuti. Gagawa siya ng larawan ng pangit na matandang lalaki kapag siya ay bumalik sa manor ng pamilya Carter at hindi titigil sa paghahanap sa lalaki hanggang sa siya ay naaresto. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang layunin sa pagpunta sa Ghost World at sinabing, Illyana, kailangan ko ng tulong mo. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa sitwasyon ni Dax. Nais niyang hindi na niya problemahin si Illyana dahil kailangan nitong gumaling sa mga sugat nito ngunit hindi niya mapigilan ang sarili pagdating sa buhay ni Dax. Sige, Farron at umalis na agad. Walang pag-aalinlangang sabi ni Illyana nang makita niya ng malinaw ang buong sitwasyon. Wala siya sa kinaroroonan niya kung wala si Daryl, kaya hindi nakakagulat na gagawin niya ang lahat para matulungan siya. Makalipas ang ilang minuto, umalis sila sa Ghost World at bumalik sa manor ng pamilya Carter. Nagmamadaling pumunta si Daryl sa likod ng courtyard at natigilan siya nang makitang si Dax, nakasuot ng pantulog na damit, ay malayang nakaupo sa pavilion, nakikipagkwentuhan at nakikipagtawanan kay Nancy. Inabot siya ng 2 segundo para makapag-react. Naglakad siya palapit sa kanila na may walang hangganang saya sa mukha at sinabing, Dax, okay ka lang. Akala niya ay naghihingalo na si Dax, kaya natural siyang natutuwa nang makitang maayos na ang lagay niya. Gayunpaman, wala pa rin siyang ideya na ginamit ni Deborah ang kanyang kalayaan upang ipagpalit ang buhay ni Dax. Naglakad paarap si Illyana at nakangiting sinalubong sina Dax at Nancy. Tumango si Dax sa kanya at saka sinabi kay Daryl, syempre. Higit pa riyan ang kailangan para patayin ako. Iyon lang, salamat kay Deborah. Siya nga pala, nag-iwan siya ng sulat para sa iyo bago siya lumabas para mamasyal, sabi ni Nancy. Ipinasa niya ang sulat kay Daryl. Hindi niya ito binasa dahil private letter iyon ni Deborah kay Daryl. Deborah, nagulat si Daryl. Alam niyang dati siyang sect master ni Artemis Sect at nagsaliksik sa larangan ng medisina. Alam din niyang hindi sapat ang pagpapagaling kay Dax. Sinimulan niyang basahin ang sulat, at habang binabasa niya, lalo siyang nabigla. Pagkatapos, natigilan siya na nagsimulang mag-buzz ang kanyang utak. Deborah, hindi ka dapat. Napuno agad ng gulat at guilt si Daryl. Kabanata 3842. Ipinaliwanag ni Deborah ang lahat ng detalyado sa sulat. Daryl, okay na ba ang lahat? Nag-aalalang tanong ni Dax nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Daryl. Naglakad siya palapit sa kanya at sinimulang basahin ang sulat. Ano? Ipinagpalit ni Deborah ang kalayaan niya sa buhay ko, natigilan din si Dax. Agad na bumalat sa kanya ang guilt. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong mapusok sa Sky Park, at para iligtas siya, kinailangan ni Deborah na ibaba ang kanyang dignidad at pumayag sa hindi makatwirang kahilingan ni Skylar. Pero babae siya ni Daryl. Paano niya mabubuhay iyon kung alam ng lahat na umalis siya kasama ang ibang lalaki? Hindi ko dapat hayaang mangyari yun. Namula agad ang mga mata niya. Galit, niyang hinawakan si Daryl sa balikat at sinabing, Daryl, sorry talaga, kasalanan ko lahat yan. Kailangan natin siyang ibalik. Halos isiga niya ang huling pangungusap. Hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung maghiwalay sina Deborah at Daryl dahil doon. Nang maramdaman ang pagkabalisa ni Dax, tumango lamang si Daryl. Noon, dumating na sina Chester, Yvette, at ang iba pa nang mabalitaan nilang bumalik si Daryl. Nagulat din sila nang malaman nilang umalis na si Deborah. Masyadong mapanloko ang Skylar na iyon. Sabi ni Yvette, sabi na nga ba, halatang halata na nabighani siya kay Deborah sa paraan ng pag-arte nito sa kanya sa Antique Street. Kaya lang hindi ko inaasahan iyon, sabi ni Jewel.
Huminga ng malalim si Chester at tinapik si Daryl sa balikat. Tumahimik ka, Daryl. Matalinong babae si Debra, kaya sigurado akong walang magagawang masama si Skyler sa kanya. Pagkatapos, tinawag niya ang isang disipulo at sinabing, hanapin ang kinaroroonan ni Skyler. I-report kaagad kapag mayroon kang anumang impormasyon. Opo, Ginoo, sabi ng alagad at umalis upang gawin ang kanyang utos. Sinubukan ni Illyana na aliwin si Daryl. Sa huli, sinabi niya, babalik ako sa Ghost World dahil okay na si Dax ngayon. Tapos, umalis na din siya. Mas kalmado si Daryl nang umalis si Illyana. Pumunta siya sa kanyang pag-aaral at iginuhit ang larawan ni Skyler na nakabalat kayo. Pagkatapos, ibinigay niya ito sa mga alagad upang magamit nila ito bilang referensya sa paghahanap sa lalaki. Siyempre, nababahala din siya sa biglaang pag-alis ni Debra, pero alam din niya na kailangang hanapin ang pangit na lalaki. Tutal, nasasakupan siya ni Archfiend Antigonus. Si Chester, Yvette, at ang iba ay nalilitong tumingin sa kanyang painting. Daryl, sino itong pangit na lalaki? Tanong ni Yvette. Lahat ng mga mata ay agad na napunta sa kanya, naghihintay ng kanyang sagot. Huminga siya ng malalim at sinabing, nagdulot ng gulo ang lalaking iyon sa Ghost World at nasugatan din si Illyana. Hindi siya nagpunta sa mga detalye, ayaw niyang matarante sila kung sasabihin niya sa kanila ang tungkol kay Archfiend Antigonus. Gayunpaman, wala siyang ideya na ang pangit na lalaki ay si Skyler Blanc. Ano, malakas ba ang pangit na lalaking iyon para saktan si Illyana? Nagulat ang lahat. Nakita nilang lahat kung gaano kalakas si Illyana, ngunit maaaring saktan siya ng pangit na lalaki sa larawan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, hindi na nila pinilit ang mga detalye dahil masasabi nilang nag-aatubili si Daryl na magsabi pa. Kabanata 3843. Mag-ulat. Isang lalaking nag-aangking mula sa Hidden Hero Sect ay humiling ng isang madla upang pag-usapan ang isang kagyat na bagay, magalang nasabi ng isang alagad mula sa pintuan ng pag-aaral. Ang sekta ng nakatagong bayani. Nataranta ang lahat maliban kay Daryl. Hindi pa nila narinig ang sekta noon. Kumunot ang noo ni Daryl at naisip, kaya sa wakas ay napagtanto ni Agatha na wala na ako. Mangyaring dalhin siya sa sala para sa mga bisita, sabi ni Daryl sabay tango. Pagkatapos, lumipat siya sa nasabing sala kasama si Chester at ang iba pang sumusunod sa likuran niya. Tahimik na naghihintay sa sala ang isang medyo may edad na lalaki. Nakangiting bati niya nang makita niya si Daryl at ang iba pa. Patawarin mo ako sa biglaang pagbisita, ngunit nais ng Hidden Hero Sect na anyayahan kayong lahat na dumalo sa Alliance Conference ngayong gabi sa Viridian Mountain. Pagkatapos, inilagay niya ang invitation card sa mesa at umalis nang hindi naghihintay ng kanilang tugon. Ano ang nangyayari? Natarante silang lahat sina Chester, Yvette, at ang iba pa. Bakit biglang gustong imbitahan tayo ng isang sekta na hindi natin narinig na dumalo sa isang komperensya? Ngumiti si Daryl at nagsimulang magpaliwanag. Ang Hidden Hero Sect ay isang nakatagong sekta at kamakailan lamang ay tumuntong sa mundo ng mga magsasaka. Ang dalawang mahiwagang matandang lalaki na dumukot sa akin ay ang mga matatanda ng sekta. Sinabi niya sa kanila ang lahat ng detalyado. Nagkatinginan ang lahat dahil sa gulat pagkatapos niyang magkwento. Sandaling tahimik ang buong sala. Sa wakas, si Chester ang unang nag-react. Hindi ako makapaniwala na ang Hidden Hero Sect ay may kaugnayan sa Yellow Emperor. At hindi pa banggitin na ang Godly Region ang dapat sisihin sa pagkamatay ng Yellow Emperor. Kumunot ang noo niya at nagpatuloy sa pagsasabing, kahit na ang maka-Diyos na rehiyon ay palaging minamalas ang mundo ng tao, ang dalawang panig ay may kapayapaan sa isa't isa sa loob ng libu-libong taon. Kaya sa tingin ko ay medyo hindi nararapat para sa sekta ng nakatagong bayani na magpadala ng imbitasyon sa isang pulong para talakayin kung paano haharapin ang Heavenly Alliance. Tumango si Yvette bilang pagsang-ayon at sinabing, oo, magugulo ang mundo ng mga magsasaka kapag sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Hidden Hero Sect at ng Heavenly Alliance. Tumango rin si Daryl, pareho kayong tama, pero isipin ninyo ito. Ang Heavenly Alliance ay nagsanib ng napakaraming sekta at mabilis na umuunlad simula noong itatag ito 2 buwan na ang nakakaraan. Kaya hindi ko iniisip na ito ay isang masamang bagay para sa Hidden Hero. Sekta para pigilan ang pag-unlad. Nito, nakangiting sabi niya.
Pagkatapos, natahimik siya sa pagmumuni-muni bago sinabing, sa tingin ko, mas mabuti kung hindi muna tayo pumunta sa komperensya at tingnan na lang kung paano umuusad ang mga bagay-bagay. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Sa loob lamang ng kalahating araw, bawat sekta at powerhouse na hindi pinagsama ng Heavenly Alliance ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Hidden Hero Sect. Tulad ni Daryl, karamihan sa mga sekta ay hindi lalahok sa komperensya dahil sila ay may estratehiya na tinatawag na maghintay at magmasid. Sa kabilang panig, si Skyler ay nakatakas sa isang maliit na bayan na hindi kalayuan sa Viridian Mountain. Napagkasunduan noon pa na doon niya makikita si Kendall. Sa kanyang silid sa inn, siya ay nakaupo sa isang magkakrus na mga binti na posisyon, channeling ang kapangyarihan ng halimaw na kaluluwa. Nakuha na niya ang panlunas sa Nolilanta na pamahid at nanimbalik ang kanyang orihinal na anyo. Gayunpaman, namumutla pa rin siya at nanghihina dahil sa mga sugat na natamo niya. Si Kendall ay same time na nakatayong nagbabantay sa kanya. Hindi ako makapaniwalang nabigo si Sect Master sa kanyang misyon. Biglang iminulat ni Skyler ang kanyang mga mata at inikat ang kanyang gwapong mukha sa galit. Magtatagumpay sana ako kung hindi dahil sa walang kwentang tao na yun, Daryl. Kabanata 3844. Sisiguraduhin kong madudurog lahat ng buto niya sa unang pagkakataon. Puno ng kabangisan at karahasan ang kanyang mga mata habang sinasabi niya iyon. Daryl, natigilan si Kendall sa pagbanggit ng kanyang pangalan, at may katulad na hitsura ng puot sa kanyang mga mata. Magbabayad siya para guluhin ang misyon ng Sect Master. Kendall, may nangyari ba habang nasa Ghost World ako? Biglang tanong ni Skyler. Pinag-isipan ni Kendall ang kanyang tanong at sinabing, kalahating oras na ang nakalipas, nakatanggap ako ng balita na ang isang nakatagong sekta na tinatawag na Hidden Hero Sect ay nagpadala ng mga imbitasyon sa marami sa mga sekta. Tila, plano nilang pabagsakin ang Heavenly Alliance. Nakatagong Hero Sect. Bahagyang ipinikit ni Skyler ang kanyang mga mata, at bakas ang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Nagiging kawili-wili ang mga bagay. Wala siyang ibang hinangad kundi magkaroon ng kaguluhan ng mundo dahil maaaring masangkot ang Ghost World, at sa oras na iyon, magkakaroon siya ng pagkakataon na isagawa ang kanyang pangalawang pagtatangka na iligtas si Archfiend Antigonus. Bigla siyang may naisip at nagtanong, nasaan si Deborah? Nagpapahinga siya sa katabing kwarto, magalang na sabi ni Kendall. Tumango si Skyler at sinabing, sasamahan ko siya mamaya. Mangyaring bantayang mabuti ang sitwasyon ng Hidden Hero Sect, at i-report kaagad sa akin kung may anumang pag-unlad. Oo, Sect Master, sabi ni Kendall bago siya lumabas ng kwarto. Samantala, sa manor ng pamilya Carter, nakaupo si Daryl sa kanyang silid na nakakunot ang noo. Lumipas ang ilang oras, ngunit wala siyang natanggap na balita tungkol kina Skyler at Deborah o ang pangit na lalaki sa Ghost World. Siya ay hindi maipaliwanag na balisa. Mukhang kailangan kong humingi ng tulong sa Heavenly Alliance. Kung tutusin, mayroon silang mga disipulo sa buong Siyam na pangunahing kontinente. Nang makapagdesisyon na siya, mabilis siyang nagsulat ng sulat at inilagay sa isang sobra kasama ang larawan ng pangit na lalaki. Pagkatapos, inutusan niya ang isang disipulo na ihatid ang sulat sa Heavenly Alliance. Sa Heavenly Alliance, si Robert sa una, ay medyo nena sa kahilingan ni Daryl. Gayunpaman, laking gulat niya nang matapos niyang basahin ang sulat. Ang subordinate ng Archfiend Antigonus ay nakalusot sa Ghost World. Bilang sugo ng makajos na rehiyon, alam niya na si Archfiend Antigonus ay hindi isang maliit na bagay. Walang pag-aalinlangan, agad siyang nag-utos na kunin ang lahat ng subaltar sa buong Siyam na pangunahing kontinente para hanapin ang kinaroroonan ng pangit na lalaki. Pinakilos pa niya ang mga piling alagad mula sa pangunahing altar upang pumunta sa mga kalapit na lungsod upang ilagay ang larawan ng pangit na lalaki. Samantala, sa magandang Viridian Mountain, sa kalagitnaan ng gilid ng burol, mayroong isang bagong itinayong manor kung saan matatagpuan ang pangunahing altar ng Hidden Hero Sect. Nagpasya ang sekta na itayo ang kanilang altar doon pagkatapos ng kanilang debut sa mundo ng mga magsasaka. Si Agatha ay nakaupo sa pangunahing bulwagan, walang ekspresyon sa kanyang maselang mukha. Maraming matatanda ang nakaupo sa magkabilang gilid niya, bawat isa ay tumingin solemna at libingan.
Kalahating araw na ang nakalipas, ipinadala ni Agatha ang kanyang mga tao sa iba't ibang mga sekta upang mag-issue ng mga imbitasyon, ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang tugon pagkatapos ng ilang oras, na naglagay sa kanya sa isang kakilakilabot na kalagayan. Kabanata 3845. Biglang, hinampis ni Elder Fire ang kanyang kamay sa mesa at mariing sinabi, "Ti asterisk ng inang yan." Lahat ng mga sekta na iyon ay isang grupo ng mga duwag. Wala ni isa man sa kanila ang darating. Hindi na ako nakakapagtaka dahil ang Hidden Hero Sect ay nakatapak pa lang sa mundo ng mga manlilinang. Normal para sa kanila na magkaroon ng ilang mga alalahanin tungkol sa atin, sabi ni Elder Wind. Mayroon bang anumang mungkahi para sa kung ano ang maaari nating gawin ngayon? Tanong ni Agatha na nakakunot ang noo sa maselang mukha. Upang makuha ang tiwala ng mga sekta, dapat muna nating ipakita ang ating kapangyarihan. Mas magiging madali para sa atin na talikuran sila kapag nakita nila na maaari tayong manalo laban sa Heavenly Alliance, sabi ni Elder Wind pagkatapos niyang isipin ito. Tumango si Agatha, at paano mo iminumungkahi na ipakita natin ang ating kapangyarihan? Madali lang iyan, dapat nating hampasin muna ang Heavenly Alliance. Nagpadala na ako ng ilang lalaki para alamin ang sitwasyon sa Heavenly Alliance. Naniniwala ako na makakatanggap tayo ng ilang balita sa lalong madaling panahon, nakangiting sabi ni Elder Wind. Ngumiti si Agatha sa kanya. Brilliant gaya ng dati, Elder Wind. Sect Master. Ang disipulo na ipinadala ni Elder Wind upang tiktikan ang Heavenly Alliance ay bumalik. Panipi. Ang lahat ng mga disipulo ng Heavenly Alliance ay na-deploy upang maghanap ng isang lalaki na mukhang curious. Ipinakita niya sa kanila ang larawan. Agad na napatingin ang lahat ng mata dito. Ang pangit naman ng itsura ng lalaki. 17. Bakit siya hinahanap ng Heavenly Alliance? Biglang may naisip si Elder Wind. Ngumiti siya at sinabing, "Sect Master, ito ay isang pagkakataon sa buong buhay." Ang lahat ng mga elite ng Heavenly Alliance ay na-deploy, na ginagawa itong walang pagtatanggol para sa isang ambas, that of. Pagdating ng panahon, lalapit sa atin ang ibang sekta para makipag-alyansa. Tumango si Agatha bilang pagsang-ayon. Buti naman, gagawin namin ang sinabi mo. Pakinggan mo ang utos ko sa salakayin natin ang Heavenly Alliance ngayong gabi. Sa gabi, sa pangunahing altar ng Heavenly Alliance, ang lahat ng mga elite ay ipinadala para sa misyon. Maging si Robert ay wala na may ginagawa din. Sa makatuwid, ilang libong nagpapatrulyang mga disipulo lamang ang naiwan sa Heavenly Alliance. Sa sandaling iyon, maraming malakas na pagbabago ng aura ang nagmula sa malayong kalangitan. Nang maramdaman sila, ang mga nagpapatrulyang disipulo ay tumingin at natigilan sa kanilang nakita. Ito ay isang grupo ng mga tao na mabilis na lumilipad. Isang maganda at sexing babae na may kahangahangang aura ang nanguna sa grupo. Nakasuot siya ng mahabang puting damit, na para siyang diwata. Si Agatha iyon, ang sect master ng Hidden Hero Sect. Sinundan siya ni Elder Fire at ang iba pa. Ang lahat ng mga disipulo ng Heavenly Alliance ay sabay-sabay na napabuntong hininga, at ang kanilang mga mata ay nanliit nang makita nila kung gaano kaganda si Agatha. Lalo silang nabigla nang ma-realize nila ang kapangyarihan ni Agatha sa sumunod na segundo. Makapangyarihan ang babaeng iyon, gayon din ang mga tao sa likod niya. Nagsimula silang makaramdam ng takot sa kanilang mga puso. Ano ang nangyayari? Kabanata 3846. Sa sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang sumabog, na sinundan ng isang patuloy na lumalagong silweta. Ang hindi kilalang figure ay makikitang nakasuot ng isang suit ng baluti habang siya ay mabilis na humakbang palabas ng pangunahing bulwagan, na nag-uudyok ng parehong pagkamangha at takot sa mga nadaanan niya. Si Kayden iyon. Si Kayden ang tagapag-alaga ng Heavenly Alliance. Ang kanyang tungkulin ay bantayan ang makalangit na altar sa lugar ni Robert kung siya ay wala dahil sa iba pang mga responsibilidad. Natigilan si Kayden. Sa sandaling iyon, lubos na nakakandado ang tingin ni Kayden kay Agatha. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na dilat sa hindi makapaniwala, at ang kanyang bibig ay nakanganga sa hindi makapaniwala. Nakakaakit na babae, mukha lang siyang diwata. Kahanga-hanga, napaisip si Kayden sa sarili. Habang ang kanyang puso ay pumipintig, lumapit si Kayden kay Agatha at nagtanong,
pagbati, aking magandang ginang. Hindi ko alam kung saang alyansa ka galing, ngunit narito ka ba para sumali sa Alyansang Langit? Ang Heavenly Alliance ay naging popular sa mundo ng mga cultivator dahil sa pagtaas ng kanilang mga aktibidad. Akala niya ay naroon si Agatha para sumama sa kanila. Bakas sa mukha ni Kayden ang labis na pagkasuklam kay Agatha. Tumahimik ang lahat. Paano naging mapangahas? Sabi ni Agatha. Sa sandaling iyon, ang elder ng apoy ay sumingit kay Kayden. Walang sumasali sa hanggal mong alyansa. Makinig ka. Kinakausap mo ang sect master ng Hidden Hero Sect. Sa sandaling matapos magsalita si Elder Fire, nagpakawala siya ng matinding alon ng panloob na enerhiya na nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang paligid. Hidden Hero Sect, nagbulungan ang karamihan sa pagkalito. Si Kayden at ang lahat ng miyembro ng Heavenly Alliance ay nalito. Hidden Hero Sect, hindi ko pa narinig ang sekta na iyon dati. Ang mga tao ay patuloy na nagtatanong sa kanilang sarili. Matapos marinig ang sinabi ni Elder Fire at kung gaano siya ka-arrogant, nagalit din si Kayden. Hindi niya maalis ang katotohanan na may nag-uugaling ganoon sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Gayunpaman, pinipigilan niyang magsalita o gumawa ng anuman sa sandaling iyon. Nasaan si Robert? Tumawag si Agatha, may malalim na tono ang boses niya nang basagin nito ang katahimikan sa silid. Ilang salita lang iyon, ngunit malinaw ang boses niya. Nagdulot ito ng awtoridad at takot sa puso ng mga miyembro ng Heavenly Alliance. Kaya ka nandito para manggulo. Napaungol si Kayden matapos mapagtanto ang sitwasyon. Wala akong pakialam kung saang sekta ka galing, pero ano sa tingin mo ang magagawa mo sa pagdadala ng napakakaunting lalaki? Nakakatuwang isipin na nakikita ng mga katulad mo ang kanyang kamahalan. Mga lalaki, itali mo sila at turuan sila ng leksyon. Sigaw ni Kayden. Ngumisi si Elder Fire, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Napakalaking ugali para sa isang maliit na alipin. Si Elder Fire ay naglabas ng kanyang panloob na enerhiya at sumabog patungo kay Kayden na parang kidlat, na direktang tumama sa kanya. Sa lahat ng naipon na momentum na nakatutok sa kanyang palad, si Kayden ay pinalipad pabalik at naiwan ang kanyang imahe pagkatapos. Naging seryoso ang ekspresyon ni Kayden pagkatapos ng suntok na iyon, at napaisip siya habang nilalamas ang laway niya. Hindi biro ang kakayahan ng matandang iyon. Natarante si Kayden, kaya't binunot niya ang kanyang espada, sinusubukang harangan ang susunod na pag-atake. Lumipas ang 1 segundo, at idiniin ng palad ni Elder Fire ang talam ni Kayden. Pagkatapos, nabasag ang espada, nahati ang talam sa dalawa. Ang natitirang epekto ay nagpa-atras kay Kayden ng 100 metro. Habang nakahiga siya, bumuga ng dugo si Kayden, at ang mukha ay kasing putla ng multo. Ang kanyang katawan ay masyadong mahina kahit 1 pulgada. Ano? Gulat na gulat ang mga nanunood. Ang mga disipulo ng Heavenly Alliance ay natigilan sa lugar, bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Nagawa niyang ibagsak si Guardian Kayden sa isang galaw lang. Namangha ang mga alagad, hindi ba nasasakupan lang din siya? Kung siya nga, hindi ko maisip ang kapangyarihan ng kanilang sect master. Nakahiga pa rin si Kayden sa lupa, habang si Agatha ay pumapalibot sa kanya. Nakatingin ito sa kanya na may seryosong ekspresyon. Sa huling pagkakataon sasabihin ko ito, dalhin mo sa akin si Robert. Bulalas ni Agatha. Wala si Robert, sabi ni Kayden habang sinusubukang huminga, na wala lahat ng kayabangan niya. Wala siya dito. Kumunot ang noo ni Agatha at utos sa mga tauhan niya, sirain mo ang altar at sunugin mo agad ang bandila. Kabanata 3847. Ang bulwagan ng altar ay naiwan sa kaguluhan, at ang dating itinaas na bandila ng Heavenly Alliance ay nasa abo. Hindi masyadong malakas ang boses ni Agatha. Gayunpaman, napuno pa rin ng boses niya ang buong bulwagan. Pangunahan, Sect Master, sabay-sabay na tugon ng ilan sa mga matatanda. Sa susunod na segundo, sumambulat ang figure ni Elder Wind. Tulad ng isang hampas ng kulog, walang awa nitong sinalakay ang lahat ng nasa daanan niya. Nang bumagsak ang mga haligi, hindi nagtagal ay gumuho na rin ang buong bulwagan ng altar, na sinundan ng labis na nakakasakal na ulap ng alikabok. Kasabay nito, ginamit ni Elder Fire ang kanyang panloob na enerhiya upang bumuo ng isang pinalapot na bola ng
Apoy at pinasabog ito patungo sa Kamakaway na bandila. Natural, abo na lang ang natitira sa watawat. Ang mga bagay ay halos nagliliyab na. Gayunpaman, hindi iyon ang katapusan ng kanilang mga ginagawa. Nagpatuloy ang Hidden Hero Sect. Patayin. Isang malakas na awit ang narinig mula sa base ng bundok na sinundan ng libu-libong figure. Para silang tidal wave, humahanggo sa plaza sa harap ng pangunahing bulwagan. Lahat sila ay pare-parehong nakasuot ng itim, gumagalaw bilang isang unit na may hindi mapigil ang momentum. Sila ang mga piling alagad ng Hidden Hero Sect. Ang mga disipulo ay hindi bababa sa antas ng isang martial saint. Sa sandaling kumilos sila ng magkasama, maging ang mga ulap sa kalangitan ay naging baluktot. Arg! Biglang dumating yun kaya maraming miyembro ng Heavenly Alliance ang nawala ng malay pagkatapos ng malakas na sigaw. Wala silang maraming oras upang tumugon sa mga papasok na pag-atake. Ang pangunahing target ng Hidden Hero Sect ay si Robert, kaya't sila ay naging magaan sa mga disipulo ng Heavenly Alliance. Nanginginig si Kaidan sa parehong gulat at galit. Akala niya ay kakaunti lang ang dumating ng Hidden Hero Sect. Hindi niya alam na napakaraming alagad ang kasama nila. Hindi rin niya inasahan ang kanilang pag-atake. Anong klaseng baliw ang nang ahas na hamanin ang Heavenly Alliance? Napaisip si Kaidan. Nang nasa dulo na si Kaidan, narinig niya ang isang paputok na dagandong mula sa malayo. Mabilis na sumunod ang isang makapangyarihang figure hindi nagtagal, pinamunuan ng isang squadron ng mga tropa na kabilang sa Heaven Alliance. Si Robert iyon, banal na Panginoon, sigaw ni Kaidan. Nang makita si Robert, hindi napigilan ni Kaidan ang pagpapakawala ng kanyang emosyon. Siya ay nag-uumapo sa kagalakan habang siya ay bumulalas, tinatawag nila ang kanilang sarili na Hidden Hero Sect, at narito sila upang pukawin ang gulo. Sinubukan ko ang aking makakaya upang palayasin sila, ngunit naging pabaya ako sa proseso at nasugatan ako ng husto. Si Kaidan ay makasarili, kahit sa ganoong sitwasyon, gusto pa rin niyang kumuha ng credit para makakuha ng pabor sa mga nakatataas. Nakatagong Hero Sect, naguguluhang sabi ni Robert habang nakakunot ang noo. Lalong lumaki ang galit ni Robert habang matalim ang tingin niya kay Agatha at sinabing, bakit mo inaatake ang Heavenly Alliance? Sinubukan ni Robert na pigilan ang kanyang galit, ngunit bawat salitang kanyang banibitawan ay naglalabas ng galit. Ang sabihin na ang pinsala ay nagawa ay isang maliit na pahayag, mga bagay ay halos nagkakagulo. Ang mga miyembro ng Heavenly Alliance ay makikitang bumagsak sa bawat sulok ng dating prestihiyosong bulwagan. Ang natitira na lang sa altar ay isang tumpok na mga durog na bato. Ang gulo ng eksena. So, ikaw ang sugo mula sa rehiyon ng Diyos? Tanong ni Agatha na walang bahid ng emosyon sa mukha. Para sa iyong kaalaman, kami ay mga tagasunod ng ang lumikha ng Hidden Hero Sect, ang Yellow Emperor Emperor Zuan Yuan. Ah, so kayo pala, buti naman. Mahusay, napakahusay talaga. Nagsalita si Robert, nanlalamig ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, lalong galit at inis si Robert dahil inatasan siya ng Nine Heaven Emperor na tingnan ang mga lihim na gawain ni Emperor Zuan Yuan. Gayunpaman, wala siyang mahanap. Kaya naman, hindi niya inaasahan na may mag-aabot ng impormasyon sa isang silver platter. Sa kabila ng nakakatakot na presensya ni Robert, hindi siya inabala ni Agatha. Pagkatapos, nakuha ni Agatha ang atensyon ng mga tao, at may karisma, sinabi niya, mga lalaki at babae ng Siyam na pangunahing continent. Maaaring nagmula kayo doon, ngunit marami sa inyo ang hindi alam ang kasaysayan ng lugar na ito. 10,000 ng taon na ang nakalilipas, ang mga mula sa rehiyon ng Diyos ay binawian ng buhay ang dilaw na emperador. Maaaring panatilihin nila ang isang holy step na harapan, ngunit sila ay nagsabuatan at nagsagawa ng di masusukat na dami ng immoral at masasamang plano. Ang Nine Heaven Emperor ay nagpadala ng isang sugo, si Robert, upang itatag ang Heavenly Alliance sa Siyam na pangunahing continent ay hindi para protektahan ang mga tao, kundi para alipinin ang mga tao rito dahan-dahan ngunit tiyak. Ano? Dahil sa sinabi ni Agatha, natulala ang mga disipulo ng Heavenly Alliance. Lahat sila ay nagsimulang magtanong sa kredibilidad ng kanyang pahayag. Si Emperor Zuan Yuan, ang Yellow Emperor, ay pinatay ng mga taga-Diyos na rehiyon. Gusto ng maka-Diyos na rehiyon na alipinin ang mga tao sa Siyam na pangunahing continent.
Iyan ang ilan sa mga tanong sa gitna ng karamihan. Matapos niyang marinig ang daldalan sa paligid, natigilan si Robert at sumigaw, tumahimik. Huwag makinig sa mga kasinungalingan ng babaeng iyon. Noon, nakipagdigma si Zuan Yuan laban sa rehiyon ng Diyos, sisihin. Kabanata 3848. Ang Hidden Hero Sect ay gumawa ng inisyatiba upang pukawin ang kaguluhan sa pangalan ni Zuan Yuan, ang emperador na nakagawa ng napakalaking krimen na ang parusang kamatayan ay hindi sapat, sabi ni Robert. Tumawa si Agatha at sumagot, alam na alam mo kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang aking mga aksyon, ngunit ngayon ay minarkahan ang pagtatapos ng iyong buhay. Napakagaling, sabi ni Robert, naging seryoso ang mukha niya. Tinitigil ni Robert si Agatha ng nakakamatay na titig at tumawa. Sige nga, subukan natin yung mga pinagyayabang. Habang binibigkas ni Robert ang kanyang huling mga salita, isang napakalaking surge ng panloob na enerhiya ang nagsimulang dumaloy sa kanyang katawan. Mabilis niyang itinaas ang palad at hinampas sa direksyon ni Agatha. Kasabay nito, sinabi ni Kayden, na nakahiga sa lupa malapit sa Robert, na may lubos na pananibik, nagdala ka ng isang grupo ng mababang buhay upang magdulot ng kaguluhan sa rehiyon ng Diyos. Huwag mo nang isipin ang pag-alis dito, lugar na buhay. Wala na ang kaduwagan ni Kayden matapos siyang bugbugin. Bumalik siya sa kanyang pagiging palaboy at mapagmataas. Siyempre, ang tanging dahilan kung bakit siya kumilos ng ganoon ay dahil naroon si Robert. Pagkasabi niya noon ay mabilis na umatras si Kayden at hinintay na magamot ang mga sugat niya para gumaling siya. Nang makita ng mga matatanda si Robert na papunta sa kanila, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanya, handang gumanti. Gayunpaman, kinawayan sila ni Elder Fire at sinabing, Sect Master, hayaan mo akong hawakan siya. Habang sinasabi ni Elder Fire ang mga salitang iyon, inilipat niya ang kanyang panloob na enerhiya at handang sumulong laban sa pag-atake ni Robert. Umalis ka, Elder Fire, hayaan mo akong bahala dyan. Sabi ni Agatha habang umiiling sa marangal na paraan. Hindi basta-basta ang mga kakayahan ni Robert. Huwag mong ipagsapalaran ang iyong buhay. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at sinenyasan si Robert pasulong. Sa sumunod na segundo, nagsalubong ang mga palad ni na Robert at Agatha, na nagdulot ng malakas na pagsabog na enerhiya na sinundan ng malakas. Natugtog. Ang banggaan ay nagpadala ng isang alon ng panloob na enerhiya pabalik sa kanilang sariling mga tropa, na winalis ang bawat disipulo sa larangan ng digmaan. Wala sa alinman sa kanila ang nakakuha ng anumang pagkilos dahil ang kanilang mga lakas ay nakatali. Gayunpaman, naiwan si Robert sa pagkamangha at pagkabigla. Sa kanyang pagkakaalam, walang iba kundi si Skyler sa buong siyam na pangunahing kontinente na may kakayahan na nakaagaw sa kanya. Gayunpaman, nakatayo sa harap niya ang isang babae na malamang na may potensyal na katulad ni Skyler. Nakakatakot, naisip ni Robert sa sarili. Inaasahan ko ang higit pa mula sa isang sugo mula sa rehiyon ng Diyos. Mukhang wala kang espesyal, tinuya ni Agatha si Robert. Habang si Robert ay natigil sa kanyang pag-iisip, muling itinaas ni Agatha ang kanyang kamay at pumasok para sa pangalawang pag-atake. Ang yabang kaya, singgal ni Robert. Pagkatapos, binuhay niya ang kanyang diwatang kaluluwa at sinalubong ang pag-atake ni Agatha sa himpapawid. Sa kabilang panig ng mundo, sa paanan ng bundok ng Qingcheng. Sinasabayan ni Deborah si Skyler sa paglalakad. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang tavern para magpahinga. Sa sandaling iyon, sa loob ng eleganteng silid sa ikalawang palapag ng tavern. Naupo sina Skyler at Deborah na nakaharap sa tanawin sa labas ng bintana. Upang matiyak na walang nakakagambala sa kanilang oras, inilaan ni Skyler ang buong ikalawang palapag sa kanilang sarili. Deborah, hinangaan ni Skyler si Deborah mula sa malapitan, at nakangiting sinabi niya, tingnan mo ang magandang tanawin ng Qingcheng Mountain. Uminom tayo ng kaunti habang hinahangaan ang napakagandang tanawin na ito. Habang si Skyler ay magsasala na sana ng alak sa baso ni Deborah, umiling siya at sinabing, hindi ako umiinom ng alak, ngunit ikaw ay mauna. Kahit pumayag si Deborah na itag kasama si Skyler, hindi pa ito nag-open up sa kanya. Malamig pa rin ang ugali nito sa kanya. Hindi alam ni Skyler kung paano sasagutin iyon. Nahiya naman si Skyler, kaya tumanggo siya at sinabing, sige, kung gayon,
Ako ay iinom na lang mag-isa. Sa kabila ng sinabi nito ay naiinis si Skyler. Sobrang lamig naman niya. Paano ko siya masisimulan na magtiwala sa akin? Napaisip si Skyler. Kabanata 3849. Sect Master. Isang mahinang boses ang narinig mula sa ibabang palapag. Agad na humarap sa pinto ang kaninang inis na si Skyler. Muling nagsalita ang parehong boses, ngunit lumakas ito, sinabayan pa ng papalapit na mga yabag. Si Kendall iyon. Nasira ang tahimik at romantikong kapaligiran, at mas lalong nadismaya si Skyler. Anong ginagawa mo pabalik dito? Di ba inutusan kitang imbestigahan ang Hidden Hero Sect? Nang makita ang galit na ekspresyon ni Skyler, natakot at natarante si Kendall. Sinabi niya, Sect Master, nakatanggap ako ng balita na ang Hidden Hero Sect ay naglunsad ng pag-atake sa pangunahing altar ng Heavenly Alliance. Kasalukuyang nakikipaglaban dito ang dalawang panig. Nag-isip sandali si Skyler at ngumiti. Kaya, ang Hidden Hero Sect ay isang matapang na grupo. Nagmarcha sila hanggang sa pintuan ng makadiyos na rehiyon. Ngayon ang mga bagay ay nagsisimula ng maging kawili-wili. Kasabay nito, nagsimulang magpakita si Deborah ng unang tanda ng interes. Napansin iyon ni Skyler at agad siyang tinanong, may alam ka ba tungkol sa Hidden Hero Sect, Deborah? Wala akong alam, sumagot si Deborah. Ang kanyang hindi pangkaraniwang tugon ay nagsabi sa kanila ng lahat. Umiling si Deborah at sinabi sa mahinang boses, ang Heavenly Alliance ay isang dominanteng partido, kahit na ang pangalan mismo ay nag-uudyok ng takot sa mundo ng mga manlilinang. Nakakagulat na ang hindi kilalang Hidden Hero Sect ay haamon sa kanila. 2 buwan na ang nakararaan, ang Heavenly Alliance ay puwersahang inokupa ang mga lugar sa Elysium Gate. Nais nilang magtayo ng pormasayon ng portal na nag-uugnay sa 9 na pangunahing kontinente sa rehiyon ng Diyos. Malubhang nasugatan ni Robert sina Ambrose at Dax matapos nilang subukang pigilan ang plano na matupad. Kaya naman, hindi masyadong mahilig si Deborah sa Heavenly Alliance. Ngumiti si Skyler at sinabing, kung ganoon, sabay tayo at tingnan kung ano ang nangyayari. Tuwang-tuwa siya. Sa wakas ay natagpuan na niya ang isang bagay na karaniwan kay Deborah. Higit sa lahat, gusto rin ni Skyler na matuklasan ang mga sekreto ng misteryosong Hidden Hero Sect. Makalipas ang ilang minuto, naglakbay sina Skyler, Deborah, at Kendall sa pangunahing altar ng Heavenly Alliance. Sa sandaling iyon, sa gitna ng Carter family, ang balita tungkol sa pagsalakay sa pangunahing altar ng Heavenly Alliance ay kumalat na parang apoy sa buong mundo ng mga magsasaka. Nang marinig ni Daryl ang balita ay agad niyang tinawagan si Chester para mag-meeting. Ang gulo sa loob ng bulwagan ng pagkikita. Hindi ko akalain na ang Hidden Hero Sect ay gagawa ng ganitong walang ingat na galaw at sasalakayin ng Heavenly Alliance, sabi ni Dax, puno ng pananabik ang kanyang mukha. Dati nang natalo si Dax sa labanan laban kay Robert, kaya natuwa siya nang marinig ang tungkol sa pagkawasak ng pangunahing altar ng Heavenly Alliance. Hindi rin napigilan ni Chester ang pagtawa. Ang sitwasyong iyon ay nagsasalita para sa sarili nito. Ang Hidden Hero Sect ay dati nang nagpadala ng mga imbitasyon sa mundo ng mga cultivator, ngunit ilang mga sekta lamang ang lumahok. Kaya, ang Hidden Hero Sect ay sumalakay sa Heavenly Alliance bilang isang paraan upang patunayan ang lakas nito. Pagkatapos magbigay ng kanyang opinyon, gusto ni Chester ng muling pagtitibay, kaya tinanong niya si Daryl, ano sa palagay mo, Daryl? Sa pagkakataong iyon, napunta ang tingin ng lahat kay Daryl. Sa tingin ko kailangan nating ihinto ang labanan. Maging ang Heaven Alliance o ang Hidden Hero Sect, ang kanilang lakas ay hindi mahalaga. Kung ang magkabilang panig ay patuloy na maglalaban, ang buong mundo ay magdusa ng mga kahihinatnan, kahit na ang mga inosenteng tao. Sa wakas ni Daryl nagsalita, binasag ang katahimikan. Sumang-ayon naman ang lahat sa kwarto. Tinapos ni Chester ang pulong at sinabing, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras at dumiretso na tayo doon. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis ang lahat para sa Heavenly Alliance. Sa kabilang panig ng mundo, naglaban sina Robert at Agatha sa pangunahing altar ng Heavenly Alliance. Kabanata 3850. Sa isang kisap mata, kalahating oras na ang lumipas, at ni Robert o ni Agatha ay hindi napigilan ang isa pa.
Walang alinlangan ang lakas ni Robert dahil siya ang sugo mula sa rehiyon ng Diyos. Nabasag din ni Agatha ang Heaven Ascension at dapat ay umakyat. Gayunpaman, siya ay nanatili sa siyam na pangunahing kontinente. Sa madaling salita, ang kanilang mga lakas ay halos magkatulad. Makalipas ang ilang minutong pabalik-balik, hindi maiwasang mabalisa ang dalawa. Sectmaster, tutulungan kita. Hindi, na nakapagpigil si Elder Fire. Sigaw niya at sumugod. Kasabay nito, si Elder Wind at ang iba pa ay sumulong din at nakipag-away kay Robert kasama si Agatha. Matatagpuan ni Robert ang kanyang paninindigan ng si Agatha lamang, ngunit nang sumali ang mga matatanda, hindi na siya makatagal pa. Hakbang-hakbang, sinubukan niyang tumayo, ngunit nasa panganib ang kanyang buhay. Caden, namumula ang mga mata ni Robert habang sinisigawan niya si Caden sa desperasyon, na nagmumuni-muni at nagpapagaling sa malapit. Bumalik ka sa piitan ng bato at palayain ang pinakamalakas na kriminal. Ipaglaban mo sila sa tabi natin. Ang pinakamalakas na kriminal na tinutukoy ni Robert ay walang iba kundi sina Zinnia, Yenny, at ang Saint Oracles. Isang buwan na ang nakalilipas, pagkatapos na salakayin ni Robert ang legendary Island of Dragons, ikinulong niya sina Zinnia, Yenny, at Saint Oracle sa ilalim ng singil ng pagiging passive sa laban. Handa siyang palabisan sila ng salakayin ng Hidden Hero Sect ang Heavenly Alliance. Isa, opo, Sect Master, mabilis na sagot ni Caden at nagmamadaling tinungo ang piitan ng bato. Ilang sandali pa, maraming payat na figure ang sumugod sa laban. Ang kanilang mahahabang palda ay naglepon sa likuran nila, at lahat sila ay magaganda at kaakit-akit. Sila ay sina Zinnia, Yenny, at ang Saint Oracles. Galit na galit sila mula nang ikulong sila ni Robert. Ayaw nilang tumulong noong sinalakay ang Heavenly Alliance. Gayunpaman, si Robert ay nasa mas mataas na posisyon, kaya't wala silang pagpipilian kundi sumunod. Nang makita nila ang Saint Oracles, napasimangot si Agatha at ang mga matatanda. Ang aura ng 8 babaeng iyon ay hindi kapani-paniwalang malakas. Si Robert, sa kabilang banda, ay tuwang-tuwa habang sumisigaw, "Bilasan mo, tulungan mo akong ibagsak ang mga sumasamba sa Zuanyuan na iyon. Hanggat tinutulungan mo akong mahuli sila, kakalimutan ko ang ginawa mo." Nagkatinginan sina Zinnia, Yenny, at ang Saint Oracle nang marinig nila iyon. Kahit medyo atubili pa sila ay tumanggo sila bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, pinalabas ni Zinnia ang kanyang kapangyarihan, bumangon sa langit at sumali sa labanan. Si Yenny at ang iba pang mga Saint Oracle ay sumunod na malapit sa likuran. Mga matatanda, na-stress si Agatha habang ninanood ang Agatha habang pinapanood ang pagputok ng Saint Oracle sa eksena. Yung 8 babae ay medyo mabigat, huwag mo silang maliitin. Tumanggo ang mga matatanda bago sila sumabog sa hangin at nakilala ang Saint Oracle sa labanan. Habang ang mga disipulo ng Heavenly Alliance at Hidden Hero Sect ay nanunood mula sa sideline, lahat sila ay naglalaway. Maging si Agatha o ang Saint Oracles, lahat sila ay may maseselang katawan at hindi maikakailang kaakit-akit. Nagsilbi silang parang candy para sa mga tao habang pinapanood silang nakikipaglaban sa hangin. Ilang minutong nag-away ang magkabilang panig nang biglang itinaas ni Zinnia ang kanyang jade bracelet at nag-conjure ng 12 metrong lasso. Ang lasso ay parang nabuhayan at may sariling isip. Kasabay nito, nagtaas din ng kamay si Yenny at ang iba at nag-conjure ng ribbons. Sumasayaw ang 8 lasso na nakakasilaw sa mga nanunood. Nagawa ng Saint Oracles na pigilan ang mga matatanda sa 1 segundo. To be continued. Maraming salamat po, mga ka-master. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.